Di ba, sino nga ba yung may picture kasama yung mga Diskaya? Hindi ba si Senator Ping Lacson? Patay. Pero ako imbestigahan, hindi siya. Dito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may aligasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice-Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice-Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya. Sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. Narito ang Balitang Pinoy TV. Eto na nga, grabe. Ang gulo-gulo ng Monday na impeachment trial ngayon. I think it's day 7. Grabe guys, nagkagulo doon sa Senado. Intro pa lang, grabe na ang debate. Grabe na ang dalakdakan doon eh. Itong si Senator Alan Peter Cayetano nagsalita rin sa kanyang social media. Ipapakita natin yan ha. Grabe rin. Si Erwin Tulfo, uminit. Wala namang point. Nagsalita rin si Robin Padilla patungkol doon sa fake news na ginawa sa kanya. Di ba? Ito yung panuorin natin kasi po grabe po ang mga maiinit na talakayan dito po sa panggigipit dito sa mga senator judges. Okay? Pero bago ang lahat guys, paki-like muna, paki-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan, no? Kung bago ka pa lang dito, subscribe na po kayo. Okay? So eto, without further ado, ayan, unahin muna natin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Play! Praise God, magandang tanghali sa inyong lahat. Kamusta po? Monday, 2 o'clock magsa-start po yung impeachment trial. Napaka-importante ng araw na to. As we always tell you, rules are rules. The Constitution is the Constitution. May technical rules because it's part of due process. So pag-uusapan po ngayon yung money laundering, yung Anti-Money Laundering Council, yung BIR at saka yung bank accounts, no? So just to refresh your memory and to tell everyone na mag-ingat kayo magtanong kasi sa mga panahon ngayon bawal ata magtanong, no? So let's start by praising God for a new week. Again, the biblical principle kung anong itatanim natin, yan ang ating anihin. Why are we fighting? Why are we struggling? Why are we asking for the truth, katotohanan? Why are we fighting for the Constitution? Bakit natin nilalabanan yung korupsyon? Kasi kung anong tanim natin ngayon, yan ang klaseng Pilipinas 5 years, 10 years, 20 years from now. So unahin ko yung bawal magtanong. So a few days ago, ang topic dito sa Senate nung Wednesday sa impeachment court is kung i-grant yung subpoena para sa anti-money laundering, BIR at sa mga bangko kahit na 20 years, kahit na nung hindi pa Vice President. So sa vlog ko, gumamit lang ako ng example. Sabi ko, example, si Senator Lacson, tumaas ang salin. Si Senator Erwin, tumaas. So just because tumaas, ibig ba sabihin, pwede mo nang pakuha yung BIR, yung AMLA, at saka yung bank accounts. Diba? I was giving an example. Yan. I wasn't saying there is anything wrong. Natatamaan I was sila. taking an example kay Senator Erwin na may broadcast journalist na nagsabing hindi daw ganun kalaki kung sa media lang. So sinabi nga niya, real estate. O kung real yung real estate nilang dalawa, good. Hindi yun yung tanong ko eh. Ang tanong ko, would it be fair to them na without any more allegations, sabihin lang bakit tumaas ng ganun, kukunin mo na yung AMLA, yung checking the sound lang po, yung AMLA, BIR and everything. Pero yun nga, meltdown na eh. No? Pero huwag kayong mag-alala po sa akin, prayers lang po kasi kailangan ituloy natin ang laban. Correct. So today, ang news, sinabi ng DPWH Secretary Vince Dizon, verify nila pag may ghost. I hope hindi siya magpa-pressure and I hope he tells the truth because 3 beses niya na sinabi sa akin na verify nila at walang ghost sa Taguig. So nung nung nangyari to, wala pa siya sa DPWH if I'm not mistaken. When he was in the DPWH na, budget hearing dito, sinabi ko, Sec Vince, ba't hindi mo pakuha sa cellphone lang? Picture lahat ng project. Simulan mo sa 2025, 24, 23, pabalik. Para kung sa cellphone pa lang bayad na, pero walang project, ghost na yon. Umuo siya. Pagdating sa floor, finalo up ko, tinignan niya makasama niya, pinagawa niya na ba? Hindi pa daw. Pero sa Taguig, ginawa na. So nung nagbisita siya, tinanong ko pa ulit, kasi nagtanong staff niya, Sir, anong magagandang projects? So binigay namin. Tapos sabi ko, anong bibisitahin niya? Pareho kayo, sir, gusto niyang bisitahin yung mga projects na either na-stall o may problema kasi nandito siya para ayusin. That's why I admire him. Because he's a Mr. Go Get It, Mr. Fix It. Pero nagtataka ako ngayon, nung sinabi ni Senator Ping na may ghost, biglang, I will verify. Samantalang binerify na nila at sinabing wala. Ganon din ang NBI.
confidential ang verification, pero tuwing punta kasi nila, whether it's the Purok leader, the Kagawad, whether it's the church people, sinasabi, sir, may pumunta ditong NBI. This was last year. So, wag po kayong magulat. Talagang pag nagtanong ka pala ngayon, talagang yan ang isosoli at ibabalik sa inyo. So, marami akong didiscuss sa inyo. Kasama din po yung 10K, kasama po yung nangyayari, yung mga political prisoners na nangyayari, and why it's so illogical that I will fight for the truth and for the Blue Ribbon hearing, tapos meron pala kaming problema sa sarili naming bakuran. So, Correct. sa mga taga SEA Games, or most of you are volunteers, you did a great job. Pasensya na kayo kung nadadamay kayo. Sa mga taga-Tagig, sa mga lumaban para mapaganda Tagig, wala nang baha sa Tagig ngayon, konting ulan. All over the Philippines, all over Metro Manila, baha-baha na. Pero sa atin, awan ng Diyos, maayos. Pero tayo ang iimbestigahan nila. Meron daw Diskaya projects, meron din po sa Baguio City, meron din sa Pasig, sa buong Metro Manila. Kasi bangag yung administrasyon eh. Pero bukod tangi, di ba, sino nga ba yung may picture kasama yung mga Diskaya? Hindi ba si Senator Ping Lacson? Patay. Pero ako imbestigahan, hindi siya. But we welcome the Blue Ribbon Committee. Ganon yun, nakakatawa talaga, di ba? Si Lacson, may picture kay Diskaya, pero si Cayetano ang imbestigahan. Ang mga korap, ang dami doon sa House of Representatives, pero ang unang kinulong nila, yung lumalaban sa korupsyon. Si Mike Defensor at si Marcoleta. Ganyan po nakakatawa ang administrasyon na ito. Especially if it's led by Senator Kiko Pangilinan, kasi hindi naman siya senator nung 22 to 25. Unlike Senator Ping, hindi nga siya senator, pero may magwi-witness tungkol dun sa perang nakuha at tungkol sa eleksyon. Si Senator Erwin naman, kasi 3-in-1 o 4-in-1 siya. Yung mga nag-donate sa kanya na contractor, yung contractor nila dun sa party list nila, tapos yung siya, sa bibig niya mismo nanggagaling yung bentahan ng project. So marami po, marami. So hindi pwedeng yung dalawa ang mag-lead ng investigasyon kasi kasama din sila. So isabay-sabay na natin kung gusto, but don't single people out. But hindi ko tinatalikuran. Gusto nyong imbestigahan from the start, sinabi ko, imbestigahan nyo lahat. God bless you. Panoorin nyo po mamaya ang impeachment proceedings. Ayan, so yun po ang mainit na rest back ni Senator Alan Peter Cayetano kasi sa previous na vlog natin, no, kung sa mga hindi pa nakakita sa previous vlog natin before this video, nagpa-interview itong si Ping Lacson. Okay? At hugas kamay doon si Ping Lacson. Itong video na ito yung rest back ni Senator Alan Peter Cayetano. Nakakatawa po itong administrasyon na ito kung saan si Ping Lacson at yung mga Diskaya meron silang picture. 'Di ba? Pwede nating tanungin si Lacson, anong pinag-usapan ninyo doon sa picture na 'yon? Hindi, 'di ba? Pero si Senator Alan Peter Cayetano yung pinaiimbestigahan, yung SEA Games pa talaga na grabe yung proyekto na 'yon na sobrang nakakabilib yung ginawa ni Duterte at ni Senator Alan Peter Cayetano doon kasi po kamangha-mangha po yung mga world class na facilities ng sports, no? At humahanga po Singapore at buong mundo at pati na yung mga countries na involved doon sa Southeast Asian Games noong 2019. Okay? So, ayan, bigyan natin ng isang malaking palakpak. Walabot bibim. Walabot bibim, yawa ka. Palakpakan. Walay labot si BBM. Ayan, palakpakan yan na para kay Senator Alan at ni Tatay Digong noon, okay? Ay, ito naman, panoorin na natin itong simula ng kanilang impeachment, okay? Ito, panoorin natin kasi mainit po ang kanilang nangyari sa impeachment. Senator Judge Padilla, sir, what is your pleasure? Maraming salamat po sa ating tagapamahalang hukom at sa ating pong ginoong Pangulo. Nais ko lamang pong basahin ng napakaigsing manifestasyon po. The gentleman may proceed with this manifestation. Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Aming mga kasama, ako po'y humihingi ng paumanhin sapagkat dito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may aligasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang ating pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi
na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo, kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Oh, pero si Ligutan, Xerox copy is original. Yan, Ruben, sapol mo yung mga bobong lawyer diyan. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klasing propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahan kaagad Correct. na kami hindi sumusunod sa batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at tagapangulong hukom. Ayan ha, intro pa lang yan dyan sa impeachment na yan ha, pero mainit na ang tensyon sa loob ng impeachment trial sa Senado. Maraming salamat. Senators Erwin Tulfo, Senator Judge Alan Cayetano, thereafter Senator Judge Tito Soto are recognized. What is your pleasure, Senator Judge Erwin Tulfo? Mr. Presiding Officer, Senate President, ladies and gentlemen. This impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla, yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the Tama ka man, Erwin Tulfo, pero itong mga problema kasi sa bawat senador dyan, may kinaugnayan sa impeachment rin eh. Yung tungkol po kay Cayetano, na patungkol po doon sa SEA Games, patungkol po ito sa impeachment trial, pilit silang kinakasuhan para matanggal sila dyan bilang Senate judge. Bobo ka ba, Erwin Tulfo? Bobo ka eh. Kaya nga sila Robin, itong si Alan Peter Cayetano, they raises their concern because kapag matanggal sila as Senate judge, pinupolitika ng impeachment trial. Bobo ka eh. right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-eksplika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, Kala mo kung bright? defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya
kung tayo po ay may mga kaso, may mga May investigasyon. kinaugnayan nga yan. Kasi gusto silang matanggal as senator judge. And bilang senator judge, is all about impeachment trial. Bobo ka? This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, OA mo? for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong. Dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na Presiding Officer and Senate President, let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family. Bakit injustice? It's part. Senator Judge kayo. Kaya nga, huwag kayong guluhin. Robin Padilla and Senator Alan Peter Cayetano raises that concern kasi po, may kinaugnayan yan. Nanganganib po sila, nakasuhan, tanggalin, makulong sila, edi goodbye na sila dyan sa bilang Senate Judge. Makasarili ka kasi. Kasi ikaw hindi ka natatamaan kasi yung administrasyon kampi sa'yo. Gago ka, Erwin. Anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras Makasarili na nakabinbin ng Makasarili ka rin Erwin. kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-anong sinasabi natin dito. Ikaw ang naka-waste ng time Dakdak ka ng dakdak yan sa mga useless mong pinagsasabi To protect ourselves, to defend ourselves, this is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Kindly wind up, Mr. Senate Senator Judge President. Erwin Tulfo. This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President. The remarks of the gentleman are noted. Earlier, Senator Judge Alan asked to be recognized. Are you yielding in favor of Senator Judge Padilla? And thereafter, Senator Judge Soto, thereafter, Senator Judge Thank you, Padilla, Mr. before the Presiding chair Officer. makes a ruling on the matter. Yes, Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thank you. I'm happy. You may proceed, sir. I'm happy I finally heard Senator Judge Erwin Tulfo is concerned about the justice or injustice to Vice President Sara. That's good news. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. When Senator Marcoleta brought that up here, nagkaroon ng commotion. Senator Miriam stood up here many times and said, kaya ka nga nagpo 4 years na law school at nagbabar. So let me give my own interpretation. The impeachment court is formed with lawyers and non-lawyers. And we interact, and it's for everyone, and we're equal. But if there's an engineer here or a doctor, and they talk about medical principles, I have to either study and argue on medical principles. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi, ganito lang yan, logic lang yan, etc. Diba? So, ang legal principle natin today is simple, integrity ng court. So, allow me to mention that to the people and help educate my colleague here. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So, if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard, and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal. May nangyayaring gulo sa Team Unity na hindi na united ngayon. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners. Weaponized yung Blue Ribbon Committee at weaponized yung ano. So Mr. President, hindi tama na sabihin na I wasn't, after we brought up the problem with NBI, they doubled down, naggumawa pa ng task force. I mentioned 2 colleagues sa SALN. I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang SALN, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the bank accounts
So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. Si Secretary Vince Dizon, 3 beses na nag-verify sa Taguig. Sinabi na 3 beses na walang ghost. Ngayon, i-verify ulit. I wasn't going to bring that up, but then i-question ninyo si Senator Padilla. It was all over the news na hindi niya inintindi or he snubbed the ombudsman. I was going to stand up before Senator Erwin stood up just to say, may registered mail. So nung una pa lang, 5 minutes si Senator Tulfo. So I'll take the 5 minutes also if you don't mind. The gentleman may proceed Yes. and kindly be mindful of the time. Yes, I will now. So I'm just saying, Senator Padilla just stood up to say, sumusunod siya sa batas. Tapos, kaya humaba to dahil nga, hindi importante ata dito yung integrity ng judge. Lastly, kaya sinabi kong it's useless to argue a legal point. Ilang beses ko na narinig dito. It's our job to clear or prosecute the Vice President. Hindi po. It's our job to try and to decide. It's the prosecution's job to try to prosecute, and it's the defense job to convince us na wala. Our job is to try and to decide. And when you decide, you acquit or you convict. Why is that important? These are legal terms. Hindi pwedeng nanonood na law student ngayon sasabihin, trabaho pala ng judge to clear or to prosecute. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. His remarks are noted. Senator Judge Soto, thereafter, Senator Judge Padilla, thereafter, the presiding officer shall make a ruling. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Yeah, thank you, Mr. President, the presiding officer. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations of that we have heard Ipinagmayabang mo yung 29 years mo na wala ka namang ginawa. be referred to the Senate proper. We will act on it at the proper time, Your Honor. Ang Thank you. yabang. Your remarks are noted. Senator Judge Padilla is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, aming tagapamahalang hukom. Ito pong kasuotan natin sa mga oras na ito, hindi lamang po ito nire-represent ang impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Ang nire-represent po nito ay ating karapatan bilang mga Pilipino at unang-una na ang due process. Ito po yun ang ibig sabihin. Kaya ikaw ay pangalawang Pangulo, ikaw ang Pangulo, ikaw ay Senator Judge, ikaw ay magsasaka, ikaw ay mangingisda. Kailangan may due process. Yung pong nangyari sa akin, na ako po ay nahusgahan na kaagad, bilang Senator Judge, ang pinaglalaban po natin, integridad ng korte na ito at ng mga Senator Judge. Kaya sana po wag nating kalimutan na ang bawat Pilipino ay may karapatan, lalong-lalo na sa usapin na ikaw, ako, sa oras na ito, ay Senator Judge. Yun lamang po, napakaiksi lang. Due process, mga mahal kong kaibigan, mga mahal kong kababayan, maging prosecution, maging defense, sa ating lahat, wag nating kalimutan, pantay-pantay tayo sa batas. Maraming salamat po. Senator Judge Pangilinan, what is your pleasure, sir? Yes, just a very quick manifestation, Mr. Presiding Officer. Earlier, former Senate President Soto moved that these matters be referred to the Senate. This is President, actually, during the Estrada impeachment trial. The father of Senator Cayetano, Alan, Senator Rene Cayetano, made a manifestation regarding a case that was supposedly being prepared, a criminal case to be filed against him. It was raised in the impeachment court, but ultimately the impeachment court agreed that the manifestation was referred to the Senate as a legislative body. So there is precedent for this. Yes, the court allowed then Senator Rene Cayetano to make his manifestation, but eventually it was resolved that the matter be referred to the Senate as a legislative body. So we move for the previous. Yes, we call for the previous question, Mr. President. Senator Judge Cayetano. For just $67, Ayan. you generate as many videos as you want and never have to worry about showing your face on camera or using complex editing tools. With only Ayan, a few skip. clicks. I think the presiding officer ruled that we will take it up later on, but if Senator Judge Pangilinan will insist, then I have to object on a point of order. Rule 6 says, the last part, the provisions of the rules of the Senate and the revised rules of court shall apply suppletory whenever applicable. And in the rules of the Senate, whenever the senator feels threatened or anything happens, whether pinatayan ng aircon, whether may nakatutok na barel or sinaran ng pinto, he can rise on a point of personal and collective privilege. We didn't do that para umikli. Now, if we're going to argue today rather than ask them about due process with a simple manifestation from Senator Padilla na hindi totoong binabastos o binabaliwala ang ombudsman, registered mail lang kaya hindi pa nadagdag. So,
hindi kami ang nagwe-waste ng time. We can have a caucus, we can talk about it. You wanna debate that now? With the permission of Senator Judge Pangilinan, to abbreviate the proceedings, May I just, Mr. President, because I was alluded to, Mr. President. May I just very quickly, Mr. President, Rule 6 on... you may proceed, sir. Thank you, Mr. President. Rule 6 of our impeachment rules, Mr. President, which was quoted by Senator Cayetano as being suppletory. Mr. President, that refers to evidence, rulings on evidence in the impeachment trial. It does not refer... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman